Okay, so let's begin this morning with a little prayer. My Father, Son, Holy Spirit, Amen. Lord Jesus Christ, thank you for another day, another week to gather together for our class. Please bless my students and their family, and please keep them away from COVID-19 and other sickness. Their family safe, and we hope that we will have a very productive week. So that they will do our best. Let's pray. Amen. Oh, good morning, James, Jasper, Jefferson, Kenneth, and Marlon, and also McLaren and Oh, yeah, Tess at McLaren niya kong voice. Makadungong sa ako for dili. Good morning, James. So, just type madunggan daw ni Jasper. Madungog man sir pero karat. Karat. Putol-putol. Sige. I try my very best to sige ha, ani. If ever that you have any clarifications or something na dili nyo masagdan, just type the question or somewhere asa mo wala nakasabot sa chat box, okay? I repeat that. Before anything else, I would like to get an update. Update ha. What is now going on with your lesson 6 activity in job hunting? What's going on? Kinsa naman sa inyo ha ang nakabuhat na sa activity for lesson number 6, which is job hunting. Nato siya bonus ito siya diba ka entries for international and local na freelancing platform. Gabi, just can you please type? Anyway, gusto na may Okay, can you tell me, care to share kung what's going on? Wala manahuman. Kasi man, wala panahuman, wala panasugdan, sa manjud. Sige, let me ask a question. Nasugdan na ba ang inyong lesson 6? Okay, medyo taas-taas to siya ha, and it's also your examination, remember? Oh, wait. Dapat sundan na. Okay, that's your examination. Next week na ba ito siya i-submit? Okay, kay Marlon, bago na nasundan. Okay. Dapat sundan dyan ha, kay taas-taas to siya. Kailangan mo na ito at least feedback from your employer if
James, wala ka nagbasa. Wala ka naman. Please read the entire instructional material. Sige. And sa mga sa mga modified hybrid, modified home study rather, I do hope also that you already started making lesson 6. Because dagan kayo i-submit next week. That's 28, I guess. Yeah. Sige. So let's begin this morning with a little bit of backgrounder or slow back on our lessons. So on your screen right now, you have here the iceberg illusion. So we already tackled this during our mindset week or unit. So as you can see, in the iceberg illusion, the tip of the iceberg or the very small part of the iceberg is success. That's the part where everyone can see. So usually that the judge kung are we doing right, are we doing okay, but they don't credit what's behind the success that you're gaining or failure. So sa ibabaw, sa tubig, sa surface, mo ang success which is seen by everyone. But ang nasa ilalong ana, those are your struggles on how to deal with life. So you have there your dedication, hard work, discipline, disappointment, failure, or sacrifices, persistence. Nawala, dili na ng tao makita na. Now for lesson number 7, we will talk about problem solving is fun. That's the unit title for unit number 3. So for this period, for 3 weeks, we will be talking about problem solving because we will now slowly introduce I will introduce you slowly to research. Now, so napansin mo good na ako, why research failed for students is because students do not take in. Kumbaga, sa ilang makitaan, sa Google search pa, the first page lang dyan ang kinatanaw o ginakredit as a legit na answer to a certain search or topic. I bet most of you inuha to sa next pages. But you know what? Doesn't mean na siya sa first page sa Google search, na siya ang answer. There is what we call search engine optimization or SEO. Kaya sila, it's another job. It's not a job for IT, but anyone can do it. Now, SEOs, ilahang ginatrabaho is to make sure that a website must appear on the first page sa Google search or any search engines. Because that's one way of getting profit sa imuhang website. So, muna siya ang trabaho sa SEO. So, kung nangita mo sa mga freelancing platform, SEO or search engine optimization, daghan na siya dito nga trabaho. So, muna, kung tanaw mo og another page sa Google, most probably makita nyo dito ang inyong ipangita. Okay? So, ganun. Isa na siya sa observe. Isa po, ang students, hindi ko feel magbasa. Okay, guilty ko ana because I also don't read a lot. At siguro, because of maturity, in a quick glance, makita na ako kung
kuan ba siya kanang kapakipanginabang ba siya nga article or dili. So dali lang ko mga kuan, but you kamo nga estudyante na di pa kayo nga hanas sa field, you have to read just like James. So labi na og gihatag ang kuan last week pa gihatag ang lesson number 6 pa siya kabalo nga exam na dito. So saan na lagi pa submit na ako siya karon. So wala na kay exam. Read. Kay dila mo in reading man good, dila mo kita what are the things that needs to be change or pwede pa siya sila kay wala isamtan. How are you going to know if may submission will complete connection? So let's go now to our lesson. So our lesson is problem solving. Problem solving analysis. Okay. Can you say yes in the chat box? You type yes if nakita nyo yung kahoy na picture. So, my lecture for this morning, okay, very good. My lecture for this morning will going to evolve in this picture. This is very simple. So, this is the this root cause analysis. Root cause analysis tree. So, why is it that root cause analysis literally yahan representation is a tree with roots. Okay. Now this is also related to the iceberg illusion theory. Now, as you can see, most of us only see symptoms. Like that. If kung sa motor mo dili, kaniha very sensitive ni siya na kuan na topic, suicide. Daghan karon may mga news karon na nag-suicide ang mga estudyante because of module. And I do hope wala na sa inyo niabot sa inyo huna-huna na mag-suicide because of modules. Please lang siya. Now, you apply the root cause analysis tree. Okay, symptoms. Ang tao ba na smile is wala ba na siya problema? Bidaw. Do you agree? O magsige ba? Yes. Si James na. Now, muna siya din first symptom. Kay obvious na kayo no. Of course, kung kuan ka, kung sigad ka ng hilak, sigad ka ng sad, sigad ka suko, obviously, na ka problema. But, kanabang joker na tao, and is happy yung aura, wala ba na siya problema? This is now the best case study that we have to talk about this morning. Kung magsige ni katawa ang tao, you have also to ask. You also need to ask. Yes, Jefferson. You also need to ask. What's going on? Like, mo na siya, why? Always start with why. Ano? Parang sige katawa. Or, parang sige smile. Normally, ang tao mayroon siya
Nag-smile ko para mawala akong problema. See? So therefore, doesn't mean na si katawang tao should smile, wala siya problema. Somebody must ask why. Why are you smiling? So dito na, ang symptoms would be nag-smile ang tao. Through the eye, at the bottom of that, sa iyang root, naano siya problem. But someone or somebody must ask why is that person smiling all the time? Problem. So na siya problema. Karon, wala nag-stop dito imong analysis. It should be followed by what are the causes of your problem? Can you share? Kanang cause palandaan, yun na siya nga gi-represent siya o daghan kayo masama-sama nga ugat. Because dili lang siya isa ka bubok ang iyaha cause. Gets? Sige, let's try this one. Kung lang kanang just share kanang problem na pwede i-share because this is recorded, okay? You can just share problem na kaya lang i-share in public. Sige, let me ask. As James, can you tell me one of your problem? Sige. Kanang simple nga problem. Isa lang ha. Ayun, daghan na ha. Wala itong oras. One problem. Itabangan na ito na siya o solve. Math. Okay. Okay, math. Kung sa'y particular problem mo sa math, ayaw ko tagay math problem, ha? Kana i-solve, but kung sa'y particularly problema mo sa math, okay, Vincent, do not turn off your microphone, ha? Okay. Socialize. I see, socializing problem and okay, socializing problem. Sige. Now, muna ang problema ko, guys, ni James. Naa siya problema sa pag-socialize. Wala siya o introvert. Oh, si Jason also is aminado siya nga introvert, di ba Jason? Sige, I think makatabang ka ni. Now, kaning mong pagiging anti-social or di ba si anti-social pero kanang lesser nga pagiging social na tao, unsay dahilan? So give me at least 3 na lang, 3 reasons ngano dili ka ganahan mag-socialize. Si Jason, can you share? Dili man sa dili ganahan sir, dili lang komportable pag. Okay. Okay, I'll stand corrected kasi ngano dili ka komportable makipag-socialize? Yeah, give me 3 reasons. Magkon lang sir, pag sabi ko ka di ko ka-relate pag inano. Okay, first reason is dili ka relate. Second reason, magmaor man to sir. isa lang, dili ka relate. Basig, or dili ko katabian. Kanang, Mapod sir, magdili po kung dili katabian. Kinamay tao no, kanang enough na siya 2 to 3 words ka answer. Kanang di siya ganan mag-expound. So, kung mag-socialize ka, wala siya kuan, wala kay siya interaction. Kung tawagin mo siya nga, kamusta ka? Okay lang po. Human. So, di ka relate, di ka tabihan, katulog, so paman.
Kuan. Moro man tong ano sir? Sige, James, makarelate ba ka kay Jason? Si Jason yun siya. Yan, two reasons na hindi siya comfortable makipag-socialize is number one, di siya ka-relate sa topic most of the time. Number two, di siya tabian. Di siya kabalo mag-expound o kanang idea. How about you? Nabakaiduha nga tulo? Ulawon. Sige. So, tulo na kabuk ha. So, reasons are number one. Cannot relate. Number two, not talkative. Number three, shy. Okay. So, the problem there, so I guess, so si Jason, may akong kuano, Jason Maal, siya may ako nakita last year. Jason is, ang napansin ako sa iya is, silamon siya, ipod siya ingon na kanang kiat, nala siya dira, okay? I don't also see na siya problem na daw kaayo, but I respected that he's just introvert because I think, diba, Jason, that was the time na nag-propulsive communication ka when I let you write something, an essay, and during that time, essay ba to or interview, during that time, ito ni gawas introvert ka, and I respect that, okay? But that could be a problem. Sige. Nga problema ang pagiging hindi kay sociable. Remember that the more nag-mature ka, the more nagadaghan ang tao na need na to istoryahan. Example, kung gusto ka magtrabaho, kung wala opportunity for a home-based na job, so you have to go through the normal setting, office. So remember, before ka makatrabaho, you have to apply for a job. And that requires socialization because masipag isa ka tao lang imong suyahon for a job interview, which is an HR usually. You have to present yourself the way that you are talking to friends. And what happened if dili ka ka-open when it comes to talking? And remember, if you're applying for an IT job, one of the requirement is management skills. Hindi naman siya yung management skills for a team, but management for yourself. How can you manage yourself if you can also manage someone else? So we now have the root cause of the problem. But this is just level 1. Level 1 lang siya. Cannot relate, not fun and talking, shy. This is just level 1. Ano man, we need also to break every cause, level 1 na cause, for us to be able to know the root cause of the problem. Kung in the root cause, this is actually the final step, the final depth of the root. Di ba kaya kung ito ni mo ang kahoy, hindi mo na siya maabot jud sa core sa earth ang iyahang ugat. Kumbaga kung naka-remember mo, kung namangguna mo sa inyong mahornal mo ba sa inyong nataran, yun sa ginasulti yun sa tuwang parents. Pag mangguna mo, apila ang ugat. Ayaw manglimpisa nga. Gitrim lang nimo because matubo na gyapon na siya. Muna tawag na recurring problems. Ang sagbot, pag imo na siyang itrim, pagka the following day or within the week,
mutubo na po na siya. Same sagot na gihapon. So, same problem. Kumbaga, same problem yung mga katubangan over and over again for your entire life. So, wala siya na-solve. Okay, so there are actually 3 ways of dealing with problems. Number 1 is ignore. Kumbaga, bahala na ka dira. Kumbaga, ang problema sa kuha. Number 2, apply first aid. Kanang paunang lunas lang. Kumbaga, yung problema is kaning pagiging dili kay sociable, kanilang makikuan lang ka, makisocialize lang ka for the sake of requirements sa school, but after that, wala na pud ka. So, wala na solve ang problem. Pero, ang ikatulo is kanin siyang root cause analysis. This is going to be the longest. Hindi you check overnight. It's somehow it's a process, pero it's somehow effective in preventing recurring issues or problems in our lives. So ganyan. So una to siya ito, pag una ka pilo ni mong ugat, kay most probably mutubo na siya nga kuan nasagot dugay pa. So in relation to IT, this is the result. Nganong daghan kaayo ang problema sa kalibutan. Ang dugay naman ata siya nga problema, pero wala siya solusyon. It's because most of us nagahunahon na lang o katong pandandalian lang siya, partial na solusyon. It's like traffic. Kanang traffic, no matter kung unsa kadaghan ang ato ang ipatukod na dalan, if wala na to jud na sulbad o nakitaan ang root cause sa problem, yun na siya masulbad. Kasi pa mapunot na diri og dalan sa kalibutan. Really, you know what? Based on the analysis, the root cause of the problem are the people, because most of us are not disciplined na pedestrians. Kita mo to o ka ng batas. Ay, traffic. Ay, ka ng traffic light. Mutabok dyan ta, nasing dili. Na pedestrian overpass. Dito maagis overpass kay dita ganahan kay kapoy saka o ka ng kuhan. Kapoy saka o hagdanan. Isa pa, vendors. Instead of naay ka ng bike lanes or ka ng area for the pedestrians, dito mo subay og lakaw, kaya takalakaw. Tungod kay, naan naman dito ang tricycle. Hindi siyang parking area sa tricycle. May namaligya. So, wala. Okay, I just want to i-share na ko. And then, dapit sa kuan, sa grocery pala. Unahan sa DCC, ako, mahadlok ko dira ang agi. Okay? Kung pansin ninyo, dili actually nagasubay na kasadalan dito sa main na karsada. Okay, instead na dito ka sa kilid, di nakakaagi because nakaharang na ang mga sakyanan o kato na maligya o wala, fishbowl. Yes, masig sa pikas po na i-track na daw kaayo. So, di siya masulban until such time and there's somebody that will going to strictly implement that policy na dapat bawal dito mag-parking. So, in other words, ang problema is really not a problem at all. It's actually an opportunity for us to think. So, sa inyong mga research, dapat ang approach should be root cause analysis. Kunwari, mingon mo nga, gano'ng daghang nagkundang estudyante last year. So, kung yan lang ka nga, adaga nagkundang kay kuan, kay nakita po yung eskwela. Now, that's the problem. Karon, question, ngano gikapoy na sila
eskwela. So, ano to? First level of root cause analysis. You give 5. Then, each cause, mo siya i-break. Ngano. You always ask why. Para mabalaan na to if it's a teacher-oriented or na problem. Kumbaga, si teacher ba ang dahilan? Ang eskwelahan ba ang dahilan? Ang estudyante ba ang dahilan? Ang parent ba ang dahilan? Or ang society ang dahilan? Ngano ikapoy ang estudyante? So, no? Gadagan kayo. So, in other words, ang problema di ay, dapat di ay dili siya i-treat as kanang kuan, just, basta-basta. You have to think, you have to use your brain cells para lang dyan masabtan nga, no? Why? That's root cause analysis. Okay. Now, this is now your next task activity. I'll be posting it later. You'll be making your root cause analysis tree diagram. Yan ako ay. Wait. May 3 levels na siya na 3 levels of root cause analysis diagram. Just ayan, this one. So, as I told you, you have to identify one of your problems. Be careful lang ha. Please try to assess yourself kung unsa lang inyong problem na pwede i-share because this will be submitted to me. But for this time, since it's going to be an activity, it will be a confidential since you'll be putting this in your activity sheet. So you have your problem, one problem lang sa. Then you give me 5 causes ngano nagkaroon ka ng problema. As in, kanang detail. Why? First, why? So you have their cause A, B, C, D, E. Diri sa to ang diagram. Cause A, naundang siya, kumbaga, nag-end ang iyahang cause A, dira lang sa first level. Kumbaga sa tier number 1. So, wala ni kasunod. While si cause B, nagkaroon ba siya duha ka causes? You have cause B1, then nag-end na siya. While si cause C, na-break ang iyang cause C1 into 2 parts. Na C2A o C2B. Kumbaga, pwede siya nga napilit siya sub-roots. Kumbaga. Then, cause B, na siya 1, 2, 3. And dito niya nakita ang root cause of problem. Then, cause E, kutog siya sa E3. Now, how do we determine that is the root cause of the problem? Root cause siya, pag kana siya is halos dili na siya ma-solve. Kumbaga, kung i-analyze mo sarili ko, si cause A, kami nga lang ang problem na ko is, ang problem na ko kay gutom kaayo. Kung sa man imuhang cause number 1, wala ko kamata o sayo. Ang tubag, mamata di kag sayo, so, di siya problema. Cause B, ang alarm clock na ko kay hindi wala ni gana. Cause B1, wala di ay na-charge. So, i-charge. So, solve.
cos C. Ito, si cos C kay wala ko nakapalit o pagkaon. Kana siya is naa siya may tigil pagkaon o mga ika sa silingan or magluto ka. Ang cos D wala kay kwarta. Ano wala kay kwarta? Wala pa kay trabaho. Another cos D2, akong parents walay sweldo. Until such time na wala pa din siya makuha, hindi siya masolve. So, mean to say, cos D could be the problem, could be the root cause of the problem. So, in other words, you focus your solution on cos D. Okay? Just like this one. Now, okay, this one is na gap. A gap is it's also a problem. So that's other kung sa research pa, this is one of the terms used, gap. Ang problema dito is supervisors are not making appropriate number of supervision visits. Kumbaga, wala ng trabaho ang supervisor sa ilahang nakatrabaho or wala siya nag-visit sa schedule or sa tamang panahon or kulang. Ano kaya? Unsay yung first level at tier 1 na problema. Another is this, essentially sa this, hindi siya dapat spelling. This is not know how many visits that were expected. Kumbaga, wala kabalo ang supervisor kung kapili dapat mag-supervise. Then, walay transport. Kumbaga, walay sakinan. Dito to sa walay transport. Ano walay transport? Kaya walay funds. Walay budget. Ano wala may budget? Did not request for funds. Need to say, ang supervisor, wala siya nag-idea budget sa gasolina or pangpangasahin. Did not know how to complete the funding request form. Wala siya kabalo kung saan pag-apply for the funding request form. So, unsa may dahilan nga nung wala siya kabalo? Number 1, pwede nga, wala siya na-train about that. Kung saan. Number 2, walay guidelines. Kung saan process sa pag-request. So, kanang duha na nasa baba, we're not trained, so i-train. No guidelines, what the guidelines? Data sa other. Okay. Wala kabalo sa how many expected visits. Nasa tulo ka buok na sub-problems ang tier number 1. Have no job description. So, wala PIs and job description ang mag-visit. Wala appointed lang siya as supervisor. No one told them. Wala nagsulti nga, mag-visit na ka. Not in their training. Wala silang training. So, ano mag-supervise lang ko? Basig ka na, inon ko nga ka na nagbuot-buot. So, dito sa third na sub-group, wala na siya i-follow. Dito sa first, no one developed a job description. So, ano mo yung job description? Pwede siya buhati job description na ani yung trabaho mag-supervise na. So, naundang. So, buhatan siya job description. Because no one told them, no one's job to tell them. Walay people or tao na may musturya. Muna yung trabaho ha. No support system for them. Walay nag-support sa iyahang job. And lastly, have no supervisor. Wala dyan ay supervisor. Therefore, maghanap o mag-hire o supervisor. See? Normally, ani mahitabo dyan sa isa ka organization. Even in your house. Dito sa organization, balay na lang tayo. Of course, na-adjay mga kwandras ng balay, na-adjay ka na magulang, maguwang, eldest, napay ka na magulang, ay mas bata. So, you also have your parent. Kung dito ta sa isuon na level, the moment na ang parent gani muhawa sa balay, trabaho, mabiling kayo ang mag-isuon nila, especially now, I'm sure
ang magulang usually ang mag-take over sa iyahang responsibility. Now, what if ang maguwang is di siya responsible? So, unsa may mga dahilan ngano dili naga-perform ang maguwang sa iyang dapat na-perform. Dito tama. Nandito yung magsuon din si Jefferson o si Jeffer. Kanyang perfect example. Jefferson and Jeffer, can you please turn on your mic? Ito, matala to si Jefferson and Jeffer. Si Jefferson ang maguwang. Ay, ano po? Sige na lang. Hello, sir. Si Jeffer need ang magulang or ang manghod? Okay, manghod si Jefferson. Okay. Sige lang, mag-chat-chat na lang ka. Kaya na. Okay, question ako kay Jeffer me. Okay, since si Galit ako. Sige. Since si Jeffer Mig ang maguwang. Normally ba, pag wala inyong parents, ikaw ba ang nagabantay or nagabantay pero naga-take care sa imong manghod? To be honest, I like that. To be honest. Sige daw eh. Katawan ako sa to be honest. Isay kung grabe na. Pero trupod ko badlungan. Very good. Badlungan ko dahil si kuya. Sige. So, kunwari lang. Kunwari lang, makasala. Okay. Sige, okay lang. Kunwari lang, Jude, makasala mo sa inyong balay. Kunwari, ang manghod, di ba? Sige. Tayo si Jefferson as manghod. Nakasala siya sa balay. Kisa ba yung mas ginakasabay? Ikaw nga maguwang or ang manghod? Si Jeffer Mig na maguwang or si Jefferson na manghod? Kaya nakasala ha ang manghod. Siyempre siya nakasala pero kasabay ang giyagod. Okay. Yan. So, muna akong ginasuti, no? Muna siya ang isa sa problema na ginatubang sa mga eldest sa maguwang. Nganong maapil man o kasaba ang maguwang sa sala sa manghod. Okay. Ayan. Ako, manghod po ko, duha lang isang family. Duha na maisugod. Ate, amo ang age gap is 7 years. Pero, I can't remember na nakasaban ako ate because of what I'm doing. So, swerte ko na part. Pero, akong ate manggod is kanang very caring sa kuha. Since 7 years ang agwat, grabe siya maalaga sa kuha. So, yung gina-take care ko. Kung wala akong mama, siya gina-take care. So, that's why, ako po as manghod, as I grow up, mas napo siya kong respeto sa kuang ate when it comes to sa discipline na part compared sa kumama. Ay mas disciplinary ako ate. So, I was also thinking, problema ko dahil siya di ay, ngano mang mas mahadlok ko sa kong ate. Ever since yun din siya ha,
Mas mahadlo ko sa akong ate kaysa sa akong mama. So, katong gina-analyze na ako ang situation, pwede ay, most of the time, ako makita ng ako ate. Dili ako mama. Kaya my mom is always working. So, mabilin ako lang ako ate mabilin sa balay. So, muna siya ron ako. So, the third na ito ang model is this. Kani. Kani siya itong third na model. So, ano yung buhaton na ikatulos natin? First is ano itong root cause analysis tree. Then, you analyze the problem. Part siya sa first. Ikaduha din siya di ay. Now, when you already figure out the root cause of the problem, at wala na siya karon i-isolate, ito na siya tanggalan dito, buhatan to siya i-area. Problem is, mo to siya ang pinaka-problema. Kung sa'y cause niya, kung sa'y root cause, and then solution. We are now going to give solution to the problem. So, in-ano na siya. So, in other words, ang tanang problema di ay na solusyon. It's up to us na kung saan na to siya pag-solve. Again, this is going to be the last part sa inyong activity. You have the problem, and then you provide or you identify the causes, and each cause must have a root cause. So, dead battery, ang iyang car won't start. Then, ang problema is dead battery. Muna level 1. Kung say root cause, lights left on overnight. So, nagsiga ang suga overnight. So, ikaon niya ang energy sa battery. Solution, replace the battery or get help. Solve. So, do not stop until you have the solution. Because most of the time, wala tayo solution, wala pa tayo kabalo sa root cause sa problem. So, I do hope no na-getsing nyo ato ang purpose and ato ang why you need to have root cause analysis. After unit number 3, you'll now be starting doing your first research in the SIT. So, paano siya? Phase 1 sa research. Remember ang inyong capstone project is, pa na siya, 4th year, human siya 4th year, first semester. But mag-start ka, first year pa lang, first semester for your capstone project. So, you have at least 3.5 years to make the capstone project. Sharon, so part of that, I wanted you to learn how to validate the problem na pwede siya pang capstone project. So, unit number 4, we'll be talking about the Sustainable Development Goals of the United Nations. So, kato siya, will be your basis kung unsa inyong i-submit for your capstone project proposal. Okay, dapat ma-base dito siya. Okay, so that's it for this morning. So, do you have any question? I do hope na kani siya nga root cause analysis. This is not just going to be applied in our daily or in our school activities, but you also have to apply this sa inyong sarili, personally. So, kung na kayo ka na wala, dahil na kayo masulti nga, ay kaya ni mo na, kaya ni mo sa kuwan na, malampasan na ni mo na yung mga problema. But,
Actually, for me lang ha, dili ko ganahan og anang advice. Instead of telling me na, kaya ni mo na, uy, ikaw pa, why not ask, what's the problem? Why? Care to share? Kaya wala dyan namin kay, do your best, ha? Do your best, asa. Asa dapit, asa dapit. Kung dili po ta sa to akong academic na research, once you given or identified your proposal, you have to dig in kung sa di ay ang atong buhaton ay kumbaga because number one sa BSIT nga research we are looking for innovation means that nanay na una but you have to add something so the main question na di ay kumbaga kung problema sa traffic ang traffic jam na issue pila ka tuig na wala pa mo na anak na aning traffic issue diri sa Pilipinas asik sa Davao City labaw na kato naga-progress na ang Davao City kung napansin nyo nagadaghan na po ang sakyanan so problema siya sa traffic so how come masipagdaghan na kayo ang technology nga na-apply na-innovate how come na si Waze na si ano ka ng mga taxi hailing application sa Masaglab, sa Uber. Ngayon wala nagyapo na na-solve ang traffic. Ang problema sa traffic rather. So kana. So, you need to say, it's a recurring issue. So, wala din siya ever na-solve. Kaya wala nakitaan ang root cause of problem. So, even mingon mo nga enrollment system, sir, just prove to me that you already know what's the root cause of the problem. And I will approve that. Even that, tayo na enrollment system kung submit, dili lang sa DCC but sa other schools. But you have to prove to me that ang imo enrollment system, mo din siya ang masulbad sa tanang problema sa enrollment. Huwag tayo suryahan, I will approve that. Okay. Sige. Before we end, I'll now give the floor to you guys if you have any questions. If we have any questions, clarifications, or anything that you want to ask, gusto nyo i-share sa kuha. Kasi pag related sa itong topic. Sige, typing na si James. Nabatay, paano to sir? Exam sa CC101, sa Unit 1. CC101? Yeah. CC101, Unit 1 na exam. Nakabutang to siya dito. Asa din, makita mo sir? Nasa worksheet. Ang exam usually nabutang yun na siya sa ika-third na lesson. Dili siya nakabutang dito sa Edmodo sir. Magnamo ko tinatan nga gibutang ni Ma'am Eden sa Unit 1. Ako kay wala ko nag-Edmodo kay ang lahi magud ang CC101 dili siya multiple choice. Oo. Namali. Ako po napansin ko na ko to. Kaya ang na-post ni Ma'am Eden itong premium term to no. Yes sir. Tama. Tingala pong gabi pag open ako. Premium term exam is available now. Ako ha? Sa CC1 wala ko Edmodo nga. Sige sir. Sige, supplement. How about you guys? Naglisod mo sa inyo ha? Kanang eskwela sa balay or okay lang naka-adapt na mo? Ngayon lang kayo pa-stress ha? Okay, as much as possible, I'm stretching also my deadlines. Like, I'm also guilty that ma-delay akong work because napo ko other responsibilities. I have to make it sure that before that makasaon ko grado. Okay. Maka-high blood ang connection, sir, as in Yeah.
completely na mali sa forum. So, kung andyan no, problema dyan kay internet connection. Sige lang, let's hope and pray. You know what? Di ba na naman nag-abot na mga comment ka na bagong telco, you have atong search for specific computing degree career. One information which is, yeah, so may problema na, James. Be specific. Gani-gani mga bagong abot na telco is, this is also a blessing. You know why? PLDT, wala naman siya competition o competitor. Kumbaga, siya lang isa so far. Now, kumanaghan ang iyang competitors, makulbaan ni si PLDT kay naana tay other options kung asa ta mag-subscribe. Labaw na jud kung nindot ang service sa other other services sa telco. So si PLDT karon improve yun niya na iyahang service. May wala di siya mawadpan o kanang kuhaan kanang clients. So kanan siya. Wala ko nagkuhan ko ikaw na isa kanang ikaw na nagbuhat og quick. So tanan sa imo ha. So basta pag walay lami mo quick, ikaw lang may nagbaligya. Kampante ka nga nagyan po kay kanang kuhaan kanang so gani kanang customer. Pero kung nagani another quick stall na magtukod og iya mas lami, mas barato, makulbaan dito isa. So i-improve ni iyang service. Sinari lang. Sa G-Drive kay BSCS okay. Mali ko. Ang nakabutang circles, one information system. Okay. My mistake. So, ang question ana is for the information system of kung sa ikaduha na siya is dapat ana is one information system and one information technology. Oo. Yung man itong CS sorry. Kaning ana nga mga kuan ba i-chat ko ni ko nang i-post mo ito nga clarification ni kay mali man dai ko para ma-correct na mo gaya na no. So isa na siya sa kuan ha, isa na siya sa ato ang lesson, root cause of the problem. Okay. Root cause of problem. Mahadlok sa kuha. Question. Masa may causes, nganong mahadlok sa kuha? Number 1. Di kabalo unsa ang pangutana. James, kung sa wala ni reply. Natingala gani ko no. Wala kay the way I'm doing it now is that pag mag-share ko og kanang worksheet, ginakuan ako gina-restrict nako. So kung napansin ninyo, kailangan pa ninyo mag-deny access siya or something like that before mo maka-download sa katong worksheet, diba? Giuyo na ko na siya kung makabalo ko kung kinsa ba ang nag-download o mag-download sa worksheet. So at least kabalo ko nga. Yung karon natingala ko sa lesson number 6, gamay ra lagi ang nag-download. Gamay ra ang nag-request. So kana. So mo to ganyan nag-ask ko kung ano ba kana kamusta na inyong inyong lesson 6. October 30 daw ang last sa as much as possible, Jude, huwag yun na siya kung paano. You have to open your line of communication. Especially now, nga natin LMS. So, for
And then, nang LMS, tapos wala pa yun na nag-release ka lang o ka ng kuan, instructional material. So, we don't have any choice but to really communicate to each other every now and then. Kaya wala na ko lain pa. I cannot read your minds. Sige. So, if you don't have any questions, guys, anyways, I will leave this, I will create a forum again sa itong LMS. You can then ask questions there. Maybe, siguro ang ingon ninyo nga dili ko ka-reply sa LMS mismo. I'm so sorry, but aron na mag-reply na jud ko sa inyong mga questions sa forum. If there are any, sige lang. Setting na ko yung schedule. I have to make it sure na updated mo sa po ang mga ganas. Okay? So, amping mo perme, and then see you online for this week. And then please lang, make it sure that you make all your worksheets. Okay? Kaya hapit na ko magbuhat o grado for midterm. You will know already your your performance for unit 1, 2, and 3. Last 2 weeks from now. Make sure to settle also your accounts, okay? Okay, Marlon, si Kenneth, si James, si Jefferson, si Jason, si Bern, hi Bern. Sige. Bye everyone.